DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ang wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos,
at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hinihiling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars.
Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. This Saturday on Pilipinas, ang oras alas 10:09. Ayan, alas 10:10 na ng gabi. Programang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. Yes, magandang gabi Pilipinas. It's Friday. Thank God, it's Friday. Punong-puno pa rin po tayo ngayon at siyempre may special guest tayo ngayong gabi. Napag-usapan na natin yan nung nakaraang gabi. Pero heto po muna ang aming programang Showbiz Talk Ganern ng DZRH. Ako po si Gorgie Rula ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ituloy-tuloy na po natin ating chikahan si Tita Morley. Ewan ko kung darating na feeling niya mag-OFW na sa Japan. Kaya ngayon pa lang naghahanda na siyang mag-impake. Pero heto muna mula po sa Arizona, USA. My gosh. Yellow, light brown. Ay, brown ba yan, Tito Louie? Louie Alejandro po mula sa AZ. Tito Louie. Coming to you live in Arizona, USA, ako po ang iyong lingkod, Louie Alejandro, your DZRH US correspondent ng programang Showbiz Talk Ganern. Bumabat sa inyo ng magandang umaga, good afternoon, may bagabigat yung aming sangapada, buenas noches a todos. Tito Gorgie, yes. Iba-ibang time zones natin, Delta UI. Worldwide! Yes! Marami nang nakatutok sa atin mula sa Texas, mula sa Japan. Of course, si Rina Alcantara-Meli kanina pa nakatutok sa Nocona, Texas, USA. Ay, Rina Alcantara-Meli. Si Shari Picho naman sa Seattle, Washington. Yes. Pennsylvania. Correct. Talagang worldwide tayo. Worldwide nga. Oo, maya-maya may mga papasok na mula naman sa Alaska. Si Ligaya Angki at saka si Ding Carlos. Ayun. Si Shari Picho, ayun na pala. Nakatutok na siya. Pero syempre, magpapahuli ba rito? Sa San Juan City, nandiyan na si Ronnie Cruz. Ronnie Cruz! From Seattle, Washington sa San Juan City na tayo. At Alen, Tito Louie? Tina at saka Lando Ruiz, Honolulu, Hawaii. Yes. Thank you, Shari Picho. Diyos ko, type doon niya yung Snoopy t-shirt ko. Ako hindi naman ako nagsusuot ng ganito. Sinuot ko lang dahil sa anak ko, di ba? Pero eto muna, Tito Louie. Meron mga ibang mga issues sa mga showbiz na kailangan nating pag-usapan. Pero meron tayong special guest na ngayon na I'm sure matutuwa ka dahil gustong-gusto mo ang kanyang style ng pagkanta. At may dagdag pa. Ngayon ay, well, it's an honor na nandito live na guest natin ngayon. Of course. Yay! Ang mga pinasikat niya ng mga kanta noon na ngayon ay bumabalik na naman sa ating alaala. Uso kasi talaga ngayon, Tito Louie, di ba yung mga
mga revival. Revival, mga gano'n? Oo, tama. Plus na gusto, ang nakakatuwa, ang mga millennials, gusto rin nila, mga Gen Z, gusto rin nila yung mga lumang kanta. Marami sa mga Gen Z ngayon na gusto nila talaga yung mga lumang kanta, di ba? Tito Louie. So, eto, welcome na po natin. Yes, Tito Louie, may sasabihin ka ba sana bago natin siya tawagin? Sandali. Oo. Ito ba yung nag-viral, super viral, yung tok-tok-tok ng sakyan ng Quezon City Chuchu? Hindi. Ay, tok-tok. Anong katok-tok-tok na sa ano? Anyway, eto muna ang kanilang concert sa February 20. Nagaganapin po sa Teatrino, Chad Borja, ex Andrea Gutierrez. Oh my goodness. Live tayo ngayon. Andrea Gutierrez, magandang gabi. Hello po. Hi. Good evening po. And of course, Mr. Chad Borja. Hello, Chad. Wow, first time Ito na here ba sa yun? Yes, oo. DZRH. Maraming Yes. salamat, Gorgie. And Tito wanna say Louie. hi to Louie. Louie. Sa Ayun siya. Arizona. Ayan. Oo, Arizona, What a USA. perfect match. Correct. Ito Oo. naman yung concert nila. Yes, ang concert nila sa Teatrino. Sana Nako. dito ka nga, Tito Louie. Pero sana panawagan din sa ating mga, sa Arizona, USA, si Miss Charmel, nagpo-produce yan. Sana nakatutok, ipadala ko nga itong video kay Miss Charmel. Sana ipag-produce mo naman, Miss Charmel. I'm sure marami naman sa mga kababayan natin dyan na namimiss nila yung mga awiting Ikaw Lang, di ba? Init ng iyong halik, 'di ba? Yung yakap ni Chad Borja, 'di ba? At in fairness kay Chad Borja, matikas pa rin in fairness talaga. At ang dami pa rin talagang, I'm sure, na nahuhumaling sa kanya. Yan isa sa mga itatanong natin mamaya, Tito Louie. Pero eto muna, Andrea, of course, Chad, paano nabuo itong concept, yung concert ninyo sa Feb 20? Yung Chad Borja x Andrea Gutierrez. Feeling ko po since jazz po yung kay Tito Chad and then bossa po yung genre ko. Parang ang ganda po kasi na kombinasyon, na combination. So, naisip po ng producer na why not na jazz and bossa po yung maging concert. At maganda yung pang Valentine's, Pero ito post-Valentine yes ninyo. po. Oo. Yes. Malaking tulong si, of course, Si Direk Calvin po. Calvineria. Idea niya. Yes. Yung concept. Alam mo, Gorgie, ako kasi kahit anong bibigay mo sa akin pag okay naman at tingin ko na kaya ko. So, alam mo, medyo tumatanda na tayo sa industry. Correct. Gusto mo naman subukan yung yung pwede. Iba. And it's such a great honor working with the young lady, Andrea Gutierrez. And bossa yung niya. Bossa. Pero ikaw nakatry ka ba ng mga tipong mga bossa na songs? Yeah, of course. Oo. Kasi kahit, sabi mo nga dati sa mga past interviews namin sa'yo, sabi mo pakantahin ka lang ng pakantahin. Okay yun sa'yo, di ba? Kahit ilang oras dyan na tayong nakatenga, basta kanta ka lang ng kanta, walang problema sa'yo. Yes, totoo. Oo. At talagang hinahanap mo pa rin talaga na matagal-tagal ka na rin hindi namin before na narinig after mga pinagdaanan mo yung nagkaroon ka ng mga challenges sa health, ay ngayon bumabalik ka, hinahanap mo talaga yung pagkanta, no? Hindi talaga nawawala yun. Hindi nawawala. In fact, kahit hindi naman ako nagko-concert, meron akong maliit na studio sa bahay. Doon ako kumakanta kahit wala akong nagre-record ka? audience. Kinakantahan ko yung sarili ko. Saka yung mga... makasama mo sa bahay. Kasama ko sa bahay. Yung mga aso. Hindi nawawala yan eh. Kung lumaki kasi ako sa yung talagang isang mga awit, no, mula bata, I don't think na siguro God willing abot ng 85, 90 siguro kakanta pa rin ako. In fairness kasi 'di ba Tito Louie, ikaw nanonood ka ng mga Engelbert Humperdinck na talagang Tom Jones, 'di ba? Talagang tuloy-tuloy pa. Oo, Barry Manilow, 'di ba? Oo, na nakakakanta pa rin talaga. Yes, di ba? At it reminds me of Chad, yung mga ganong klaseng pagkanta. Kasi nga, ito yung mga group na hindi bumibirit-birit, nakasakit sa tenga. Totoo naman. Tingnan mo, jazz at saka bossa nova, ang ganda. Kaya, ang tanong ko sa kanilang dalawa, in addition to Teatrino, meron pa silang ibang
venues na they will be Pwedeng performed together. Yeah, sa ngayon, Focus muna sa Teatrino po muna. At kasi special parang okay. post-Valentine concert nila yon Tito Louie. Nice. So doon muna sa chat. At hindi naman talaga sila masasabing tandem. Ngayon pa lang nila sinubukan na Yes po. magsama talaga for this particular concert. Actually, nakaduet ko po si Tito Chan. Oo, nung nag-guest concert ka. niya po. Apo, Nag-guest ka sa yun po kanyang yung concert. first time. Oo. sa Music Museum. Yes, Ayun. Oo. Music Museum. Yung, November 28. Oo. I remember nung nag-music museum ka, Chad, nung mga ilang years yun, bago ka bumalik sa concert, di ba? Yun yung baling pagbabalik concert mo. Yes, yung ginawa mo sa music museum. Yes, sa being sa soloist. Oo. Pero of course, I do shows sa mga corporate shows. Oo, guesting, mga ganun. Of course, yung isang grupo ko, yung Hitmen, OPM Hitmen, dun yung New Minstrels sila, di ba? Yung, yung solo, yun yung November 28 November 28, oo. Yes, Yung last. yeah. Kumusta yung ano eksaktong naramdaman mo nun bago ka isinalang sa concert and then after the concert? To tell you honestly, Gorgie, alam niyo, nagtataka ako bakit usually kasi bago ka mag-show, yung dati nung bata pa ako, kinakabahan ako bago umakit ng stage. But during that time, nagtaka ako bakit walang ka ba? Parang hindi ako Samantalang pagbabalik mo yun, di ba? Parang I don't know. At iba na yung crowd, di ba? At saka I just wanted to enjoy na yun naman talaga dapat. Ayoko yung dati parang gusto mo pa magpa-impress, yung mga dapat magaling ako, yung ganun. But during that time, nung November 28, parang sabi ko, ano ba ito? Is this maturity or dahil pag nagkakaedad, ganito ba? Or, alam mo, dun, nagtaka ako kasi hindi talaga ako hindi ako kinakabahan kasi parang anything goes. Pag nagkakamali ka or kasi I just wanted to really enjoy. At I don't know. nalagpasan mo na rin siguro yung iba't ibang mga stages ng pagpe-perform, di ba? Nandun na yung confidence Di ba? Ang dami mo nang pinagdaanan, lahat, di ba? Nagkasakit ka. Well, masasabi natin na medyo naglaylo yung career mo. Yes. Tapos this time ay siguro parang wala na akong kailangang i-prove pa. Parang gano'n siguro yung dating. But after the concert, nalalagpasan mo na, I think halos 3 hours yata ang performance mo noon. Yeah. Actually, kinabahan ako doon sa bandang, hindi ka ba na yung nagpapalpitate ako. I was, parang kinabahan ako dahil nag-cramps yung in the middle of the show. I usually use, most of the time, yung diaphragm pag kumakanta ako. Okay. Iba-ibang technique mo. So, during that time, may isang medley na puro diaphragm yung ginamit ko. Nag-cramps ako sa kalagitnaan ng show. Talaga? So siyempre ang ano ko lang doon na mag-survive, but alam ko may nawala ako sa bilang, alam mo na, yung pagpasok ng tamang bara, yung mga ganun. Kasi gusto ko lang matapos, alam mo yun, yung during that time. Pero nairaos naman. Parang at hindi naman alam ng audience yun. Sabi ko, paano kaya kung tuloy-tuloy ito? Parang nag-worry ako, baka yung cramps dito sa talaga, sa tiyan. Parang umiikot yung sakit na, hindi sakit na yung cramps talaga. Wow. So, yun. Chad, may tanong ako kay Chad. Nabanggit niya nagkaroon siya ng problema habang nagpa-perform siya. Maniwala ka ba na ang ibang mga singers habang nasa stage ay umiinom ng hard drinks instead of water? Oo. Does that help? I do that sometimes. But during that time nung nag-music museum ako, wala. As in, wala. Tubig lang talaga. Hindi ka nagpakabusog, no? Hindi ka kumain ka lang ng kumain din ako kasi I started, di ba, nagpa-practice na ako. Alauna pa lang. Actually, 12 pa lang ata yung tito kumakanta na ako. Parang ayoko ma-miss yung moment na, yung magagaling yung mga musikero ko. I had Archie Castillo as my musical director, tapos yung lineup ng musikero talagang yung mga AA musicians in the industry. So parang gusto kong sulitin lahat yung sabi ko, ano na ito, parang
parang bihira mangyayari na gano'n, no? So, kumbaga, minamaximize ko na yun. So, I was started singing mga alas 12. Hanggang ano na yun, hanggang Tuloy-tuloy na hanggang sa mismong concert. Parang Pahinga 30 ng konti. minutes lang po pahinga nyo nun. Yes. Bihis lang for the concert. Yes, so then November, that was November 28, and then Yeah. December naman, nagpasiklab din si Andrea at saka si Isha Ponti. Oo. Nakita ko rin nga si Ganda Chad yung, nanood doon. ganda nung show nila. Oo, masaya rin ang shot. Naitayo nyo ha, na kayong Yes, dalawa wow. lang. Of course, with special guest. Pero in fairness, kayo nag-dominate naman ng stage. Hindi naman yung masasabing guest ang nagdala. Di ba? Kahit sabihin pa na bago pa lang kayo, bagito pa lang kayo sa pag-concert. Pero after nun, Andrea, nung natapos ninyo yung concert na yon, ano eksaktong naramdaman mo rin? Nung time Parang medyo nalungkot po ako after. Kasi parang tapos na po yung mga rehearsal. Yun po kasi yung parang super fun po sa akin eh. yung bonding ninyo, Yung no? bonding po During talaga po. rehearsals, Opo. hanggang sa mismong main, Yes. yung sa concert na mismo. Pero, in fairness, hindi hindi nagbago yung boses nyo, tuloy-tuloy, nakailang kanta kayo nun eh. Lahat, Opo. pakikit sa guest ninyo, may kanta rin kayo Yes doon, po. nakaduet din ninyo, nakakasama rin ninyo. Pero, saan dun kayo, nagkaroon ba kayo ng parang medyo nag-struggle kayo ng mga ilang mga parts na Actually, meron po. Feeling ko halata po yun eh. yung nandun si yung Yes, nagta-Tom po. Jones ba parang tipong Yes, oo. opo, si Nathan. Si Nathan. Guest po I namin remember. siya Oo. sa Jazz Oo. Nova din. Kasi Oo. babawi po siya. Oo. Yun lang Pero naman magaling po. yun ha. In Opo, fairness, magaling siya. bumawi po siya nung solo part Pinadala niya. ko nga ang video kay Tito Louie. Di ba, Opo. Tito Louie, na palang malang Tom Jones ang dating nung Nathan. parang Tom Jones. Oo. So, at least, no, nalagpas at na-experience Yes, ninyo opo. yung ganon. May mga nagme-message pa, of course, sana may pasample din daw kayo. Of course, magpapasample po tayo. Oo. At lalo na naghihintay na Tito Louie, si Nanay Linda Asonsa, na sinisigawan na naman si Florby Fernandez na baka mamaya malate na hindi naka-on ang radyo. Di ba? At ang ating mga nanay, si Mami Cherie Ramirez. Di ba? Ay, Mami Cherie. Mami Cherie, sana At ang maganda makakasama. niyang anak, ha? Yes, of course, si Miss Joyce Ramirez. Mami Cherie, sana medyo okay ka na. Sama ka sa amin manood sa February 20. Kasi Yes I'm sure po. magustuhan mo yung mga kanta nila. Yung magustuhan nyo. Kasi yun yung mga mga yun yung masayang mga, yung nakaupo ka lang, tapos in-enjoy mo yung mga Yes. kanta. Ako pa naman, ang Totoo. dali-dali kong madala sa Totoo. kanta talaga. Madali talaga akong madala sa kanta. May iiyak na ako niyan pag may mga ganyan, di ba? Lalo na Kasi maganda Tito yung Gorgie, there are pagka-perform. times, there are times nanonood ako ng concert, just go there from beginning till end, nakatayo ang mga tao, at hindi mo nakikita yung pinapanood mo. Gusto ko yung talagang nakaupo ka lang at ine-enjoy yung mga Totoo performers. naman. At ang tanong ko ngayon sa dalawa, paano ninyo nabuo ang line-up ng mga kanta nyo? Galing ba sa inyo ang mga selections Yung or repertoire, may suggestions ang iyong director? Yeah. Actually, si Derek Calvin na po talaga lahat eh. Yeah. Opo. It's, Wow! Actually, most of the songs ang nag-decide, nagbigay Si Derek Calvin. Calvin pa, and, parang it's actually consolidated effort, no? Pati Okay. Yeah. si Direk Sam Baldicantos, Direk Sam. yung aming musical director. Di ko nga alam kung may na-suggest. Mayroon yata ako na-suggest doon. Siguro mga 2 to 3 songs. Pag sinabi naman na, kasi I respect, I appreciate, I admire yung taste ni Derek Calvin Neria Sobrang sa ganda music. po Grabe eh. talaga. Opo. Totoo naman Grabe ako. ang taste na music niya. So, minsan may mga songs na pag pinapasa ni Derek, parang, uy, o nga ano? So, like yung, di ba, yung Waters of Mars. Waters of Mars by Yes, opo. Carlos Jubim. Yun, medyo, ano siya, no? So, medyo Pagkabosa po bossa. na. Tsaka hindi siya, Carlos Chubim mo. hindi siya masyadong naririnig lagi, but pag kinakanta mo, parang yung ganda pala. Yung gano'n, no? Oo. Ako curious lang din ako, Chad. Kamusta yung audience ngayon nung nag-perform ka ng last concert kumpara noong kapadahunan mo talaga? Oo. Well,
tumatanda na rin sila. Obviously. Pero I'm sure may mga dala silang basbata, and I'm sure kapag kinanta mo na yung mga hit songs mo, makaka-relate pa sa, siya pala yun. I'm sure may mga ganun sila, di ba? Siya pala. Alam mo, yun nga tanggap ko na yun, Gorgie, tanggap ko na. One time, there was one time na kumanta ako, tapos na-overhear ko na, nung habang kumakanta ako, biglang narinig ko talaga, sabi na, siya pala kumanta niyan. Actually, ganun din po ako dito. Yung sa yakap. Ganda po kasi nun. So, hindi mo na yan eh. Sa akin, okay na yun. Parang tanggap. Kasi kung parang magdidin, diba? Parang, huwag mo nang i-resist. Yun talaga ang katotohanan, no? So, but I'm very thankful na I'm still here. I'm 60 years old. And, yun nga, nakakanta pa rin ng same, yung mga ibang songs, nakakanta ko pa ng parehong key. Pero kasi dati, alam ko, nababalitaan ko dati talaga, may mga, pag ikaw nagpe-perform, may umaakit na babae, may mga, di ba, I'm sure, I don't know kung na-experience mo rin doon nahagisan ng panty, di ba, may mga ganon, talaga, di ba? May ganon. Nangyari sa akin sa Malaysia, kasi matagal ako sa band. May nagtapon ng yung underwear. Talaga. Tapos hindi ko kabisa, bakit ang nipis? Sabi niya. Hindi mo alam na underwear? Sabi niya, yan yung T-back. Yan yung T-back. Kasi may loft yung yung kinakantahan namin. So nung tinapon, so tinginan kami gano'n, black pa. So yun, tapos sa Singapore naman, Gorgie, mahilig kasi ako pag kumakanta ako, mahilig ako pumikit eh. Yung pumipikit yung mata ko ng ganyan. One time, nasa ako sa top 10 in Singapore, Orchard Road. Nakanta ko yung She calls out to the man on the street. Sir, can you help me? By Phil Collins. I think this was like 88, 89. Habang kumakanta ako ng ganyan, nakapikit ka? Nasa mataas yung stage eh. Habang nakapikit ako ng ganyan, pag dilat kong ganon, may babae na Indian gumanon sa harap ko na talagang wala. Bear talaga? Oo, talaga. Nagulat ako. Natigil yung siguro mga ilang isang phrase siguro ay isang verse isang verse ng song di ako makakanta kasi tumitingin ako, pinagtatawanan ako ng mga kasama ko sa band. Grabe. Maraming mga ganyan. Ito, kasi may nagme-message na, pa-sample naman. Of course, may papasample sa atin si Andrea and hopefully din si Chad, di ba? Babagyan tayo. Chad, dati natatanong din naman namin sa iyo yan, yung mga ganyan, mga indecent proposals, yung mga nag-ano sa iyo nung kabataan mo, of course, nung kasikatan mo talaga, nung kapanahunan mo, ninyo, yung mga kapanahunan na Ariel Rivera, mga ganyan, di ba? Meron ka bang avid fan na pinagbigyan mo? Siyempre, nung kabataan mo yan, wala ka pa naman. I'm sure happy ka naman sa married life mo, di ba? Pwede ba i-text ko na lang sa iyo yung sagot? Sabi ko na nga ba, Diyos ko. Si Louie, wag na, alam nyo, teka, dapat malamig dito, pinapawisan ka tuloy. Sino na talaga sabi ko, sure. Just ko sa kakisigan ni Chad, di ba, Tito Louie? Yes. Pero talaga ako sa dalawa. Kinanta ni Chad kanina yung kanta ni Phil Collins. Sa inyong dalawa, kapag kumanta kayo ng ibang covers, songs, ng singers, nagbabayad ba kayo? Paano ginagawa ang royalties niyan? Do you ask permission or nagbabayad? Yeah, what I know, kunyari, like yung Teatrino, mayroon din silang binabayaran sa PhilSCAP, no? PhilSCAP. Parang supposedly, yung mga bars na pag tumutugtog ng mga songs, may yan nagko-collect ang PhilSCAP na. Parang sa rights. So, not necessarily na that particular song, parang package na. Automatic. Yun ang pagkakalam. Kasi ganun din sa mga variety show, Tito Louie. Sa mga show sa television, may ganun na yun eh. So any song nakakanta nila,
May mga, unless may pasabi talaga na hindi pwede kantahin yon, susundin nila yon. They have to abide. Pero itong ano na yan, yung mga ganyang mga mga regular na mga shows or mga gigs na mga ganyan, automatic na. Meron yan. So, Meron na yan. ang bar ang nagbabayad. Nagbabayad. Or kahit ang mga shows din sila nagbabayad. Okay. Oo. Okay. Okay, yes, may sample na po tayo. I-try muna natin, of course, ang Bossa Nova, pa-Bossa Nova ni Andrea Gutierrez. Gusto ko yung style ng ano mo, yung Stand By Me. Ay. Oo, gusto ko Yes po. yung version mo ng Stand Thank By you Me. po. Yan po ang ating pakikinggan ngayong Yes. gabi. I-ready na po natin ang Stand By Me from Andrea Gutierrez. Hey. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Whoa, stand by me. Please stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Whoa, stand by me. We'll stand by me. Stand by me. And darling, darling, stand by me. Whoa, stand by me. We'll stand by me. Stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Whoa, stand by me. Won't you stand by me, stand by me, stand by me, stand by me. Diba? Ang gandaan natin tuloy. Kung ito ang sample ng maririnig natin sa kanilang dalawa, Correct. ano pang ginagawa nyo? Go na sa Teatrino. Yes. Correct. Nakakainis ka. Oo. Nakakainis ka. Magkano nga ang ticket, Andrea, sa mga honestly. ating listeners? Sana may sumama kayo sa amin, manonood. Meron bang parang 3,500 ba yun? Yes po, VIP po, 3,500, Patreon po, 2,000, and then balcony 1,000 po. Affordable, Yes. Carrie. Affordable, very yes, nice. Carrie siya. Oo. And of course, hello muna
sa ating mga talaga si Marilu de Guzman. Ay, nice. Sabing ganun ni Marilu de Guzman. Nice, stand by me. Elf Schroeder, salamat din. Vasey Bunsoy, good evening. Sweet voice, sabing ganon. Tristan Wyatt Gulay, thank you. Yes. Lynn Reyes, hello. Hello, Mr. Chad Borja. Pa-shoutout po from Olongapo City. I saw you last time here in Casino Filipino. Sabi ni Lynn Reyes. Hi Lynn. Sana makapanood ka sa Feb 20 Teatrino with Andrea. Yes. Ligaya Anki, hello. Of course, si Lynn Figueroa and Kokoy Buncan. Hello sa inyo. Romel T. Libid. Hello sa inyo dyan. Nora Daig Hilario. Salamat din. Salamat, Nora, sa bibingka. Masarap ha, ang bibingka at saka yung longganisa from Cagayan ba yun? Yung longganisa, hindi pa namin na-try. Yes, Faith Gigato Fagela, hello sa inyo dyan. Fan yata ito ni Andrea. Yes, of course, Hati Dayakap, hello. Melvin Ogbamin, Marilu de Guzman, Lenny G.B. Smith, and Florbe Fernandez, Marife de la Cruz, hello sa inyo dyan. Ronnie Cruz and Shari Picho. Yes, Tito Louie, may babatiin ka pa from Ilocos, Slovakia. Mag-perform daw kayo. Yes, I will. At mag-perform daw kayo, Chad at Andrea, sa Toronto, Canada. Sabi ni Frank Crawford. Ay, si Frank Crawford. Mag-perform daw kayo sa Canada. Sana po. Ikaw ang producer, Frank. I-produce mo na, Frank. Ayusin natin yung visa. Ayusin mo yung visa. Madali lang mag-Canada. Ayusin mo ng visa. Madali lang mag-Canada. Thank you, Frank. Sumusuporta rin sa atin, ha? Yung mga taga Ilocos, Slovakia. Mating Grand Araceli Mandaklaso Ilocos, Slovakia. Ilocos yun. Norma Albano, Lisa Ventura Tomas, Mariel de Don Reyes, Joel Yap, at saka Dexter Passion. Ayan, ha? Pati sa Ilocos, mag-perform na rin kayo. Ilocos, yes. Ilocos Norte. Akala ko Cebu, Slovakia. Meron din palang Ilocos. Kasi Cebuano si Chad. Ako gusto ko. I'm sure sana Chad kakantahin mo rin sa teatrino yung mga Matudnila, Usahay. Pinakagusto ko yung Usahay. Di ba? Kung nakapanood ka noong 28. Nag-show ako, si Morley ang nandoon na pinadala kagad sa akin ng video. Nag-programa ako dito. Si Morley nandoon na pinadala agad sa akin ng video na nag-Usahay. Isa sa mga favorites ko. O yun. Tito Louie, sa teatrino, Tito Gor, sa teatrino, ang mga audience nila, mga middle age at mga bagets. Di ba ang gandang combination yan? Correct. Oo. And I'm sure may i-enjoy talaga din nila. At maganda kasi ang teatrino, hindi siya masyadong malaking-malaki talaga. Na parang napaka-intimate lang talaga. Very intimate. Oo. Yes. Tito Louie, bago natin ituloy, of course, ang chikahan natin kay Chad at saka kay Andrea Gutierrez, ito rin kasi very promising din itong singer na ito, of course, produkto, anak na napakagaling, magaling gumawa ng kanta, magaling magsulat ng kanta at magaling din mag-perform. Ang anak ni Ding Dong Avansado at saka ni Jessa Saragosa na si Jada Avansado, na magaling din si Jada, ha, in fairness. Si Jada ay pinasok na rin ng acting, bali pangalawang series siya na ito. Itong Project Loki na pinuntahan namin yung press con kahapon sa may Viva Cafe. Ang Project Loki po ay magsisimula na po sa Feb 21 naman, pagkatapos po ng concert, of course. Sa Feb 21 ang streaming nito sa Viva One at saka sa Signal Play. Ang Project Loki na ang lead actress po doon ay si Jada Avansado. Na si Jada ay sabi nga niya single siya ngayon na tuloy bilang parents niya, Ding Dong Avansado at Jessa Saragosa. Natanong namin, gaano ba sila si Jada? Mahigpit ba? Strict ba ang mga parents mo pagdating sa love life mo? Dahil meron na alala ko, si Jada ay nag-launch ng kanyang isang album noong 2024 na base sa mga hugot niya sa kanyang breakup, sa recent breakup niya nung time na yon. Nakagawa siya ng mga ilang kanta. Sad, ang tawag sa kanya, pambansang sad girl ang tawag sa kanya. Na sabi niya, tinanong namin gaano naman ka-supportive ba or mas strict ba ang parents mo pagdating sa love life. Pakinggan natin si Jada Avansado. Well, I think people would be surprised to know, like, my dad is quite chill when it comes to it. I think if there's anyone who's a bit stricter with it, it might be my mom, but a little bit, yeah. But
honestly, ano naman po, kasi very open ang lines ng communication po namin ng parents ko po. So, parang, I know at the end of the day, they just want the best for me in that sense. So, Ayan po si Jada Avansado na I'm sure Chad, palang halos kasabayan mo rin si Ding Dong, di ba? Si Ding Dong. Nauna ka ba sa kanya? Nauna si Ding Dong sa akin. Si Ding Dong, oo, mga produkto ng Kundirana. How does it feel pag darating yung araw, maaring collab mo or makakasama mo sa pagpe-perform, anak na ni Ding Dong, di ba? Yung may mga gano'n, na mga talented din talaga. Hindi imposible. Oo, hindi malayong mangyari, di ba? Sino sa mga kasabay mo gusto mo sanang makakollab this time at makakasama mo sa pagpe-perform? You mean, ano ko? Kasabayan mo, oo. Well, I really wanted... Makontemporaryo mo. Si Ariel, of course, Ariel Rivera. Oo. Marami. Hindi ko pa nakasama na halos sabay. Sino ba? Raymond Lauchenko. Used to work with Raymond sa GMA Super Show with Kuya Germs. Pero iba yung show talaga. Yun kasi TV show naman. Recorded yung mga songs. Last week, nakachikahan namin sa Raymond Lauchenko kasi nanood sila sa gala night ng Bagets the Musical. So, na-revive na naman yung mga pinasikat na kanta ng Bagets at saka yung mga Farewell to You My Friend ni Raymond Lauchenko, di ba? Nakakatuwa talaga. Tapos nakikita mo na nai-enjoy ng mga kabataan din yung mga kanta ng Bagets, pati yung mga sayo-sayo ng Bagets. Ang gaganda naman kasi ng mga songs ni Raymond. So, ikaw ba, open ka rin sa possibility na pwedeng matry mo rin yung musical or sa stage play or nasubukan mo ba yun before? Nagtry ako, Gorgie, pero hindi ko masyado type. Talaga? Yung nagtry ako, yung ayoko nang yung stress, medyo nasa stress ako dahil aside na mag-memorize ka ng mga lines, totoo. At ang live singing kasi iba, ikaw yung diskarte mo. Pwede kang alam mo na live performance yun mas gusto ko. Hindi yung sumusunod ka sa script. Yes, dati kasi may offer sa akin and I tried sa Davao yung Kile. Magandang experience siya, pero sabi ko mas gusto. Kile is Bisaya na ano yan? Pangalan ng isa okay. per tao. Okay, Kile. Storya ni Kile. Ni Kile. Yes. Na-try mo siya, pero hindi mo tinuloy-tuloy. Hindi, kasi yung pagpapalit ng damit, yung mabilisan. Totoo yun. Tapos kailangan yung kahit may sakit ka, kailangan Totoo yun. At pati yung kahit performer ka, kahit ikaw yung actor doon, minsan magdadala ka pa ng props, may mga bibit ka pa. Minsan mag-ano ka pa, yung ganun sa stage, iba ang disiplina talaga nila dyan. Pero saludo ako sa mga stage performer. Sa mga stage performers. Sa mga stage actors. I have friends na marami, like sila, the late Kokoy Laurel, sila Leo Valdez. Pag nakikita mo, napanood ko sila sa Miss Saigon. I had offer yung Tuy ba yun dati? Talaga yung kasi dahil tenor, ako. So, in-offer sa'yo. Hindi ko tinanggap kasi sabi ko parang feeling ko hindi ko kaya. Talaga. Pero ibang challenge din sana sa'yo. Ito yung role na napunta kay Gerald Santos. Yan, nagawa ni Gerald. Meron ang tanong sa dalawa. Gaano pa namin ma-enjoy ang iyong galing sa entablado? Kasi hanggang kailan namin ma-enjoy kayong dalawa? Kasi alam mo dito sa Amerika, Diyos ko, pinapanood ko Tom Jones, Engelbert, pagkatapos Dionne Warwick. In 2 weeks, panonoorin ko Diana Ross. Wow! Sabi ko, she better be singing lip sync. Kasi nga, Diyos ko, matanda na yun ang lola mo, no? Diyos ko. So, kayong dalawa, hanggang kailan ka namin mapapanood on stage? Si Andrea, mahaba, pa eh. She's very young. Bata pa siya. Ako, alam mo, sabi ko nga, kasi sabi ko lang kanina, I think kahit
God willing, abot ng 80, 85, 90. Siguro, kakanta pa rin ako. Kasi yun talaga, yun talaga ang ano eh. Yun talagang Pag-love mo nasa... talaga, Tito, Oo, no? ang daming, I grew up singing standards songs. And, sa bahay, yung mga hindi naririnig ng audience, kinakanta yung mga, When I fall in love, it will be forever. So yung mga, and now the purple dusk of twilight time. Yeah, that's also part of my, that's also one of my sa repertoire. Oo, totoo. Mamaya, pasample lang natin si Chad, ha? Oo, pero bago yan, magsama si Chad. Andrea, ikaw ba, naglalaro din ba sa isip mo, gusto mo ring i-try mag-audition sa mga musical plays, kanyan? Actually, ang dami din po nagtatanong sa akin. Oo. Pero parang hindi po kasi bagay sa akin ang Ay, yung musical po. Opo, yung tone ko. So, parang hindi po. Pero kung may chance po, why not? Oo. Matry ko lang po. Opo. Oo, kasi malay mo naman, di ba, mapasok mo yung West End, o Yes. kaya, di ba, yung, of course, di ba, sa Broadway. Yes. Oo. Pero yung sa'yo, Chad, yung in-offer sa'yo na mag-toy, yung panahon pa ba ni Leia yun? Yes, talaga. And Monique Wilson, yung mga panahon na yun. I was so popular then during the time. Pero sabi ko, mas gusto ko ng live band. Kasi lumaki talaga ako sa banda. Sa banda. Parang ang saya po kasi maglaro ng mga tono po eh. Oo. Pero marami ka rin madidevelop talaga pag na-try mo rin yung stage eh. Yes, marami ba? Grabe, sabi ko nga, kaya nga sabi ko, saludo ako sa kanila kasi 'di ba yung dapat tama yung timing mo, dapat kasi may mga kasama ka. Sa band kasi may freedom ka. Lalo na pag soloista ka. May freedom ka kahit anong gawin mong phrasing dyan sa isang kanta. Kasi ikaw yan. Ikaw lang mag-isa. Pero pag may kasama ka, hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mo kasi kung hindi, mawawala yung iba sa phrasing. Diba? Yung kunyari yung apo, tatlo sila pag nagsasabay, kailangan dapat pag pumasok sa dapat pagpasok ko sa 2, 3 so ganyan dapat may ano. Oo, tama. Oo. Kasi medyo Pero Tito Louie, kasi ito lang muna yung kwento sa kantang Yakap. Kasi nagugulat yung iba, sa'yo pala, ikaw talaga original, di ba? Si Junior. Junior ang original. Si Junior. Ako, isa sa mga nag-remake. Ng ano. Parang si Ice meron din. May version din siya. Iba lang yung sa akin kasi medyo jazzy ng konti. May pagka-jazzy. Yung arrangement. Kasi nung time na yun, si Junior naman kasi, yung dating, yung Spanish siya na actor tsaka singer na, hindi naman talaga siya masasabing singer, no, professional singer. Talaga? Pero, pero na ano naman niya talaga yung kantang yon, nalalo pa siyang sumikat nung ikaw rin ang nag-cover, di ba? Nung sa Yakap na yon, na hanggang ngayon, gusto pa rin talaga ang pakinggan. Yes. Bagay yan sa Valentine's kasi kailangan natin yan. Yakap. Yes. Oo. At nagugulat ako ngayon, Tito Louie, sa Valentine's, makikita mo sa Facebook, meron ng date for, nag-hire ng date. May mga ng date. Hindi ba AI yan? Hindi ba? Hindi, meron talaga. May picture talaga siya na may presyo. Pwede ba escort service, Tito Gorgie? Pwede ba mag-apply? Oo. Na meron talagang at may mga presyo talaga. Ito, I think ito nakita ko lang, Chad, sa Davao pa ito eh. Yung isang na ito eh, sa Davao pa ito na may presyo talaga na kung ilang hours. Hindi Borja ang family name Hindi na makailangan. Oo. Pero anyway, mamaya pa. Pero yun na nga muna, papasample muna natin, Tito Louie, si Mr. Chad Borja. I-try natin po. Pakinggan po natin ulit para i-enjoy natin. Anong song to? Awiting Yakap. Alright, okay. Ako'y nagbalik sa init ng iyong yakap, parang ibong sabik sa isang pugad.
na danas kong lungkot nang kita'y aking iwan ay di pa dinanas ng sino man. Ako ay nagbalik at muli kang nasilayan. Hindi na ako muli panglilisan, dahil kung ikaw ang yakap ko, parang yakap ko ang langit, at yakap ko pati ngiti. Init ng iyong halik, wala nang kasing init. Yakap pa rin dito, yaring isip. Ako ay nagbalik at muli kang nasilayan. Hindi na ako muli panglilisan, dahil kung ikaw ang yakap ko, parang yakap ko ang langit, at yakap ko pati ang iyong ngiti. Ako ay nagbalik at muli kang nasilayan. Hindi na ako muli panglilisan, dahil kung ikaw ang yakap ko, parang yakap ko ang langit, at yakap ko pati ang iyong ngiti. Oh, 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 at muli kang nasilayan. Hindi na ako muli panglilisan, dahil kung ikaw ang yakap ko. Thank you very much, Chad. Ayan. Marami pong Sabi ni salamat. Elf Thank you. Schroeder, my favorite now, Chad. Sabi. Tapos si Conitan Aguilar naman sa Toronto, Canada. Naku, Conitan, ang mga pinsan mo, kamag-anak mo, padala mo na ng pera. Pabibili para manood ng concert sa sa Feb 20. Parang gusto kong umiyak. Ano ba yan? Mga music natin noon. Sabi niya, emotional ako. Wow, ang sarap isayaw. Naalala ko noon, may pabaili pa sa lugar namin ni Morley sa Tondo. Sabi ni Conitan Aguilar. Talaga namang babalik sa iyo yung mga masasayang memories. Di ba, Tito Louie? At ang ganda daw, sabi ni Ronnie Cruz, nice rendition of Yakap. Fantastic. Thank you. Ayan. Salamat. Ayan. Ang opinion, sabi ni Marilu de Guzman, may opinion only, parang bossa nova genre bagay kay Miss Bossa nova nga. Marilu de Guzman, bossa nova. Siya nga ang bossa nova princess. Thank you very much, Chad. Sana makakabalik ka pa dito, kantahan ulit tayo. Ang ganda talaga. Alam mo, Tito Louie, yun talagang masasabi mo yung mga singers talagang maayos. Kahit saan mo paupuin, saan mo ilagay, pag sabi kanta. Di ba? May iba kasi singer, may mic talaga nadala, may mic may sarili silang mic, may mga ganun pa, di ba? Iba yung ng audio, ng sound, may mga technical sa mga ganyang kemi pa, di ba? Ibang mga singers, di ba, Tito Louie? Oy, walang audio si Tito Louie. Walang audio si Tito Louie. Hello? Ayan, okay na. Hi. No.
last question ko sa dalawa, napakaganda ng boses ninyo. Ano ang ginagawa nyo? Nagpa-practice ba kayo? Walang bisyo? Anong kinakain ninyo? Anong inom nyo? Tell us. Para maging singers din kami ni Tito Bago mo Gorgie. sagutin yan, Andrea, bago mo sagutin yan, baka magkakalimutan tayo dahil meron tayong paalala muna. Pero sa ating mga misis, ready mo dyan yung kay Tita Morley. Mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste, plato, kaldero o plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Mami, laundry day na ba? Kunot na naman ba sa makapit, madikit, at malupit naman siya? All you need is pride. Bakit pahihirapan ng self kung sa Pride, easy and worry-free ang laundry. Sa Triple Stain Away formula, tanggal ang matitinding mancha based on taste, chocolate, mud, and Sibumon cotton. Gawa ng ACS to. Yes, Andrea. Ikaw ba may ano ka? Kasi ako talaga naloka ako sa pagpayat ni Andrea, ha? Sabi ko, di ba maka-apekto rin yun sa mga boses, sa mga ganyan? Ano siya, OMAD siya. 1 meal a day lang siya talaga. Tito Louie, sana ma-achieve ko yung mga ganyan. Di ba? Oo. Ano raw, may ano ka ba yung mga routine, ganyan? Parang bago po kumanta. Mabawal, kainin, o mga ganun. Bago po kasi kumanta ko, warm water lang po talaga. Okay. Tapos, iniwasan ko po yung mga sweets kasi nakakaano po ng lalamunan yun. Yun lang naman po. Tapos, water lang po ng water. Ikaw, Tito? Si Chadjata parang wala namang ginagawa, basta kanta lang siya ng kanta. Kaya sabihin mo, kaysa yayain mo siguro makipag-inuman. Di ba parang gano'n? Well, nag-ano din, pinaka-importante sa lahat, tulog. Tama. Yes. Tama. Tulog. At, mahirap kumanta ng hindi ka nakakakain, no? Marami akong kaibigan na magkaiba. Yung iba ayaw naman kumain before Ako, show. Tito, ganun ako. Hindi ka pwede. Kasi didighay ako pag kumanta Yun yung iniiwasan ko I think talaga. si Coolie Desma ganun din eh. Si Arnel Pineda, kakain talaga ng marami bago kumanta. Kaya papagalitan po ako ng mommy ko eh. Ako, napapansin ko lately, mas gusto ko na may laman yung tiyan, nakakakain ka. Kasi Kanya-kanya. Iba-iba. Kanya-kanya, no? Tito Louie, depende talaga. Okay. Kulang na tayo sa oras. Sayang, sa 2 hours to ating chikahan, di ba? Andrea, sa Feb 20 nito, imbitahin na natin bago tayo magdasal, Tito Louie. Yes po. Meron po kaming concert ni Tito Chad Borja, Jazzanova Session, directed by Calvin Neria. And ang musical director po namin here is si Derek Sam Valdecantos. Tito? Yes, nasabi na siguro, halos nasabi nyo na, tickets available at Ticket World, no? 3,500, 2,000, and 1,000. Special guests, Marco Sison and Nathan Randall. Kasama din sa ang special performance naman si Voltaire Caballero. This is brought to us by, of course, Echo Jam, May Arenas. Maraming salamat. Yes, and thank you rin, Tito Wena Gutierrez. Hello to Tita May po. Of course, Miss May. Yes, ang ating producer po. Na nag-post si Tita Wena na pa-sold out na. Di ba? Konti na lang. Ilan na pa-sold out na ang mga tickets. Okay. Tito Louie, may babatiin ka pa bago tayo? May invite naman sa kanilang dalawa sa Texas. Courtesy of Rina Alcantara-Meli at kakausapin niyo ang friend niya si Carlos Coyugan mag-produce sa kanilang dalawa. Sana matuloy. Sama mo naman kami dyan, Rina. Oo. Sana, Rina, panindigan mo yan, ha? Rina Alcantara-Meli, babash kita pag hindi matuloy kasi sasama ako. Feb 20, sa Feb 20. Yes, Feb 20. At saka maganda sana, Rina, kung may papupuntahin ka sa Feb 20, kung sino mamasabihan mo na pwedeng manood, sabihin mo, lumapit lang sa akin para chikahan kami doon. Gorgie, isingit ko lang
naman po. Anyway, malayo naman ito. I have a show on February 14 also in Lipa, Batangas. Sa okay. Solano So, Hotel. Valentine's Day. Kasi malayo, hindi man siya... Sa Lipa. Hindi, marami nakikinig sa atin sa Batangas din. Lipa. Yes, Solano abangan niyo Hotel. po dyan. Yan. Okay, Tito Louie, magdasal na tayo. Overtime na tayo. Thank you. Thank you. Louie, thank you, Louie. Yes, maya-maya na muna. Good luck, good luck. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kaming mga maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan at makawawasak sa impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganaan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging iyong liwanag sa Asya at sa mundo. Amen. Amen. Maraming salamat po. Thank you very much, Andrea. Thank you so much sa po. ulitin, Thank you, Andrea. And Thank you, Tito Louie. See you sa luck. Feb 20. And of course, Mr. Chad Borja. Thank you very much. Salamat. Thank you, Jorgie. DZRH. Thank you, Louie. Yes. Maraming salamat. February 20, wag niyo pong kalimutan, Teatrino with Andrea Jazzanova session. Correct. Okay, ako po si Gorgie Rula para sa aming programang Showbiz Talk and Earn and DZRH. Tito Louie. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.